At kaugnay pa rin po sa Pinay na bibitayin sa Dubai, makakausap po natin si DFA spokesperson at Assistant Secretary Charles Jose. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC Jose. Magandang tanghali po sa inyo, sa inyong mga taga-subaybay. Yes, ASEC, ano na ho yung mga ginagawa po nating hakbang para ho naman matulungan ang ating pong kababayan sa Dubai? In the past po, no, since nung start po ng case ay nakatutok po ang ating embassy, case ni Jennifer, at binigyan po siya lahat na po ng possible assistance kasama po rito yung consular and legal assistance. In fact po ay nag-hire po tayo ng lawyer para po kay Jennifer. Now, moving forward po, tutulungan po siya ng embassy para mag-file po ng appeal para sa kanya pong sentence na natanggap from the trial court. So, ano na ho ang mga susunod na hakbang? Kasi I understand, early stage pa lamang ito ng pagdinig sa kanyang kaso, no, sir? Trial court pa lang po yung nagbigay ng sentensya. Yes, sir. May mahaba pong legal processes pa ang kanyang kakalapin. Meron pa pong Court of Appeals and kung kailangan po sa Supreme Court pa. Yes, that's right. And meron hubang weight o bigat sa korte roon yung defense niya na sinasabi niyang merong tangkang panggagahasa sa kanya kung kaya't napatay niya ang amo niya bilang self-defense. Opo, no? Of course, alam po natin sa trial na po, no? Hindi po yung masyadong what you claim, pero what you can prove. So, sa tingin po ng judge doon sa trial court ay guilty po siya sa pagpatay sa kanyang amo. Oo. Correct me if I'm wrong, ASEC, pero sa marami hong mga insidente na mga OFW na nagkakaroon po ng ganitong kaso sa UAE, ay kadalasan wala hong kapanapanalo, para ba hong one-sided parate. Meron na ho ba talagang kaso tayo, if you can remember, if you know of any case na nagtagumpay ho laban sa isa hong lokal doon, ang isang Pilipino? Well, offhand po, no? Hindi ko po kabisado lahat yung mga cases doon. So hindi ko po masasagot yung question na yan. Pero meron din ho bang kalakaran doon ng blood money sa Dubai, sir? At posible ho bang makatulong ito sa ating kababayan, if ever? Well, common po yung practice niya sa Middle East, no? So after po nitong kung ma-uphold po ng Supreme Court yung death sentence, subukan i-settle yung private rights aspect at makipag-usap po sa kung willing po silang magbigay po ng patawad in exchange for bayad po ng blood money. So, nasa na ho ang ating Pinay na kababayan sa kasalukuyan, ASEC? ASEC? Hello? Yes, sir. Ano na ho ang meron na ho ba tayong, kasi sabi niya nabibigyan niyo siya ng assistance, meron na siyang legal assistance. Nasaan na ho siya ngayon particularly, sir? Pagkatapos pong matapos po matanggap yung sentence from the trial court, tutulungan po siya ng embassy, mag-file po ng appeal, to appeal sentence po niya dito sa Court of Appeals. Alright. Maraming salamat po, ASEC Charles Jose, para po naman sa inyo pong update tungkol dyan sa kaso na yan. At makikibalita po kaming muli. Apo, maraming salamat din po sa inyo. Magandang tanghali.